Pinatay ko ang lahat ng pangarap ko para lang maging liwanag sa buhay mo. Pero sa loob ng ospital, natagpuan kita. Hindi bilang asawang nag-aalala sa anak nating may sakit, kundi bilang lalaking humahalik sa iba habang hawak ang perang ninakaw mo sa akin. Sabi mo, boring ako. Ngayon, panoorin mo kung paano ang boring na asawang ito ang kikitil sa iyong dangal. Handa ka na bang mawalan ng lahat, Ricardo? O mas gusto mong makitang ako ang reyna habang ikaw ay nasa abo? Selena, konting tiis na lang. Ang mahalaga sa akin ngayon ay ang kalusugan mo at ang baby natin. Si Hana, wala siyang kaalam-alam. Akala niya, tapat akong asawa dahil lang dinadalhan ko siya ng mumurahing bulaklak tuwing anibersaryo. Huwag kang mag-alala. Isang pirasong basahan lang siya na ginagamit ko para linisin ang daan ko patungo sa yaman ng pamilya niya. Kapag nakuha ko na ang huling pirma niya sa titulo ng lupa, itatapon ko na siya sa kung saan siya nararapat, sa basurahan. Ang boses na yon, ang malamig at mapang-uyam na tono na nanggagaling sa loob ng silid ng doktor, ay tila isang matalim na balisong na bumaon sa likod ni Hana. Nakatayo siya sa koridor ng ospital. Ang amoy ng antiseptic ay tila naging lason na humahalo sa kanyang bawat paghinga. Sa kanyang kanang kamay, mahigpit niyang hawak ang isang supot ng mga gamot para sa anak nilang si Lian. Ang mga gamot na yon ay bunga ng pagtitipid niya sa sariling pagkain, ng paglalakad, imbes na sumakay, para lamang masiguradong hindi na muling hihapusin ang kanilang munting anghel. Dahan-dahang nanghina ang kanyang mga tuhod. Ang supot ng gamot ay dulas na nahulog mula sa kanyang nanginginig na mga daliri. Lumikha ito ng isang mahinang kalabog sa makinis na sahig. Ngunit para kay Hana, iyon ay tila gumuho na bundok na tumatabon sa kanyang buong pagkatao. Hindi siya makagalaw. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa nagbabadyang luha na pilit niyang pinipigilan. Sa loob ng 10 taon, ibinigay niya ang lahat. Iniwan niya ang kanyang karera bilang isang mahusay na accountant para lamang maging anino sa likod ng tagumpay ni Ricardo. Pinagsilbihan niya ang kanyang asawa na parang hari. Tiniis ang lahat ng panlalait ng kanyang biyenan at naging martir sa ngalan ng pag-ibig. Ngunit ang katotohanang sumampal sa kanya sa sandaling iyon ay higit pa sa hapdi ng pisikal na saktan. Ang asawang ipinaglaban niya sa kanyang mga magulang, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at kinabukasan, ay hindi lamang siya pinagtataksilan. Mas masahol pa roon, pinaplano nitong nakawin ang huling alaala ng kanyang yumaong ama, ang lupain, na tanging sandigan nila ni Lian. Ramdam ni Hana ang pagkatuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang martilyo na nagpapadurol sa kanyang dibdib. Nais niyang sumigaw, nais niyang sipain ang pinto, at kaladkarin ang malanding si Selena palabas, ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Ang kanyang katawan ay naging manhid, tila isang rebultong nakatitig sa kawalan habang ang kanyang mundo ay nagkakapira-piraso. Muling narinig ang malanding hagik-gik ni Selena mula sa loob. "You're so bad, Ricardo. Paano kung malaman niya? Baka mamatay sa sama ng loob ang mahal mong asawa." "Hayaan mo siyang mamatay," sagot ni Ricardo na may kasamang tawa na tila galing sa ilalim ng lupa. "Mas pabor sa atin iyon. Less drama, more money. Basta tandaan mo, ikaw lang ang reyna sa buhay ko, Selena. Si Hana ay isang pagkakamali na malapit ko nang itama." Sa labas, napasandal si Hana sa malamig na pader ng ospital. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang dinala sa kanyang tiyan. Pilit na pinapakalma ang sarili para sa kapakanan ni Lian na naghihintay sa kanya sa parking lot. Ang bawat salita ni Ricardo ay tila isang karayom na naiiwan sa loob ng kanyang puso. Unti-unting kumakalat ang lason ng pagtataksil sa kanyang buong sistema. Tumingin siya sa mga gamot na nakakalat sa sahig. Ang bote ng syrup para sa ubo ni Lian ay bahagyang nabasag, at ang kulay rosas na likido ay dahan-dahang umagos sa puting tiles, tila dugo na nagmumula sa isang sugat
na hindi na kailanman maghihilom. Ito ba ang halaga ng kanyang katapatan? Ito ba ang bunga ng lahat ng kanyang pagsasakripisyo? Tumalikod si Hana at dahan-dahang naglakad palayo. Ang bawat hakbang ay tila pagpasa ng buong mundo. Hindi siya iiyak sa harap nila. Hindi niya bibigyan ng kasiyahan ang mga demonyong yon na makitang durog siya. Sa bawat patak ng pawis at luha na ibinigay niya para sa pamilyang ito, isang sumpa ang nabubuo sa kanyang isipan. Habang papalapit siya sa pintuan ng ospital, isang katanungan ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang naguguluhang diwa. Paano nagawang sunugin ng taong naging kanlungan niya ang tanging bahay na itinayo nila sa loob ng isang dekada? At hanggang kailan siya mananatiling tahimik habang ang apoy ay unti-unti nang lalamunin ang lahat ng mahalaga sa kanya? Walang kwenta ang sabaw na ito, Hana. Parang ang buhay mo, matabang at walang lasa. Hindi ko alam kung ano ang nakita ng anak ko sa isang babaeng katulad mo na pati simpleng pagluluto ay hindi magawa ng maayos. Ang boses ni Doña Estela ay tila isang matalas na kuko na kumakalo sa porselanang pinggan. Nakaupo siya sa kabisera ng hapagkainan. Suot ang kanyang mamahaling alahas na tila ba ipinapamukha kay Hana ang agwat ng kanilang estado. Sa tabi niya ay si Ricardo na abala sa pagkain at tila walang naririnig. Si Hana ay nanatiling nakatayo malapit sa kusina. Hawak ang sandok na tila ba ito na lamang ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya sa katotohanan. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo at ang bawat salita ng kanyang biyenan ay tila asin na ibinubudbod sa sariwang sugat sa kanyang puso. Kanina lamang sa ospital, narinig niya ang katotohanan. At ngayon, kailangan niyang isuot ang maskara ng isang masunuring asawa at manugang. Pasensya na po, Mama. Marami lang po akong inisip kanina dahil sa gamot ni Lian. Mahinahong sagot ni Hana, bagaman ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Lian, palagi mo na lang idinadahilan ng batang iyon. Pagpapatuloy ni Doña Estela, sabay bagsak ng kutsara sa mesa na lumikha ng isang matunog na ingay sa katahimikan ng silid. Kung naging masunurin ka lang sana at binigyan mo si Ricardo ng anak na lalaki, baka mas masaya ang pamilyang ito. Pero tignan mo, isang sakiting bata lang ang naibigay mo. Hindi na nakapagtitiis si Hana. Tumingin siya kay Ricardo, umaasang kahit isang sulyap ng pagtatanggol ay makuha niya mula rito. Ngunit si Ricardo ay nag-angat lamang ng tingin, hindi para kampihan siya, kundi para dagdagan ang kanyang paghihirap. Hana, tama si Mama. Masyado kang nagiging pabaya nitong mga nakaraang araw. Parang palagi kang wala sa sarili. Siguro ay kailangan mo nang mag-focus sa gawaing bahay imbes na kung ano-anong iniisip mo. You look stressed and unattractive, sweetheart. Huwag kang magtaka kung bakit minsan ay mas pinipili kong magtrabaho hanggang gabi kaysa umuwi sa isang asawang puro reklamo ang hitsura. Ang salitang unattractive at ang pekeng tawag na sweetheart ay tila lason na pumasok sa pandinig ni Hana. Ang lalaking ito, na ilang oras lang ang nakalipas ay narinig niyang nagnanais ng kanyang kamatayan, ay may kapal ng mukha na pangaralan siya tungkol sa pagiging maayos. Ramdam ni Hana ang pagnanais na isaboy ang mainit na sabaw sa mukha ni Ricardo, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Ang paghihiganti ay hindi nakukuha sa init ng ulo, kundi sa lamig ng plano. Pagkatapos ng hapunan, nang tuluyan ng mahimbing ang tulog ng lahat, tahimik na pumasok si Hana sa silid ni Lian, ang tanging lugar kung saan niya nararamdaman ang kapayapaan. Saglit siyang tumigil sa tabi ng kama, pinagmamasdan ang kanyang anak na payapang natutulog. Ang maliit nitong dibdib ay marahang tumataas at bumababa sa bawat paghinga. Dahan-dahan niyang inayos ang kumot nito, saka marahang hinaplos ang noo ni Lian. Wari doon niya ibinubuhos ang lahat ng pagod at lungkot na matagal na niyang kinikimkim. Lian, pangako ni Mami, hindi tayo mawawala ng tahanan. Bulong niya sa dilim.
habang ang isang patak ng luha ay tuluyang kumawala sa kanyang mata. Ipaglalaban ko ang lahat ng sa atin. Lumabas siya ng silid at nagtungo sa kanilang master bedroom. Nakita niyang mahimbing na ang tulog ni Ricardo. Ang hilik nito ay tila isang insulto sa kanyang paghihirap. Dahan-dahan niyang nilapitan ang suot na coat ni Ricardo na nakasabit sa likod ng pinto. Balak niya sana itong ilagay sa laundry basket, ngunit may napansin siyang umbok sa maliit na bulsa nito. Dahan-dahan, na parang isang magnanakaw sa sarili niyang bahay, ay kinapanihan na ang bulsa. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Nang mailabas niya ang bagay na yon, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Isang mamahaling velvet box. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob ay nagniningning ang isang gintong kwintas na may pendant na hugis puso. Sa loob ng pendant ay may nakaukit na 2 titik, R at S. Ricardo at Selena. Napasandal si Hana sa pader. Ang kanyang kamay ay nakatakip sa kanyang bibig upang pigilan ang isang pagsigaw na punong-puno ng pait. Hindi ito para sa kanya. Bukas ay anibersaryo nila, ngunit ang kwintas na ito ay isang sertipiko ng kanyang pagiging talunan. Ang bawat kislap ng ginto ay tila tawa ni Selena na nanunuya sa kanyang pagkatao. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pag-asa ni Hana ay tuluyang naputol. Ang kanyang pag-ibig ay naging abo. At sa abo na iyon, isang bagong Hana ang nagsimulang mabuo. Isang babaeng wala ng takot, wala ng luha, at handang sumunog ng lahat para sa hustisya. Ang tanong ay hindi na kung bakit siya niloloko, kundi kung hanggang saan ang kaya niyang gawin para makitang lumuluha ng dugo ang mga taong kumuha ng kanyang kaligayahan. Ang kadiliman ng hating gabi ay tila isang malawak na kumot na sumasakal sa hininga ni Hana. Habang ang buong mundo ay himbing sa pagkakaidlip, ang kanyang mga mata ay nananatiling dilat, nakatitig sa kisame kung saan ang mga anino ay tila naghuhugis ng mga demonyong nagtatawanan sa kanyang kamalasan. Dahan-dahang bumangon si Hana, sinisiguradong hindi lilikha ng anumang ingay ang kanyang bawat galaw. Sa tabi niya, ang hilik ni Ricardo ay tila isang mapanuyang musika na nagpapaalala sa kanya na ang lalaking ito ay natutulog ng mahimbing habang ang kanyang puso ay nagdurugo. Maingat siyang lumabas ng silid, ang lamig ng sahig na tumatama sa kanyang mga talampakan ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy. Pumasok siya sa maliit na silid na nagsisilbing opisina ni Ricardo. Ang amoy ng mamahaling tabako at pabango ni Ricardo ay nanunuot sa kanyang ilong. Isang amoy na dati ay nagbibigay sa kanya ng seguridad, ngunit ngayon ay nagpapabaliktad sa kanyang sikmura. Nilapitan niya ang laptop na nakapatong sa lamesa. Ito ang kaba ng mga lihim ni Ricardo, ang lugar kung saan nakatago ang lahat ng mga kasinungalingang unti-unting pumapatay sa kanya. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan ang device. Ang liwanag mula sa screen ay pansamantalang bumulag sa kanya, tila isang sulo sa gitna ng madilim na kuweba. Alam niya ang password. Noon, ang password ni Ricardo ay ang petsa ng kanilang kasal. Sinubukan niya ito, ngunit lumabas ang malaking pulang marka. Incorrect password. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Hana. Isang sampal na naman ng katotohanan. Sinubukan niya ang kaarawan ni Lian. Mali pa rin. Sa huling pagkakataon, pumasok sa kanyang isipan ang isang petsa, ang kaarawan ni Selena. Sa bawat titik at numero na kanyang itinutitik, ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang dambuhalang kamay. Pumasok ang password. Ang screen ay bumukas, nagpapakita ng mga folder na tila mga libingan ng kanyang tiwala. Bilang isang accountant, mabilis na kumilos ang kanyang mga mata. Hindi siya naghahanap ng mga litrato o mensahe. Naghahanap siya ng mga numero. Ang mga numero
ay hindi nagsisinungaling. Doon niya natagpuan ang isang folder na may pamagat na Amethyst Solutions. Sa loob nito ay ang mga dokumento ng isang kumpanya na kailanman ay hindi nabanggit ni Ricardo sa kanya. Habang binabasa niya ang mga transaction logs, ang bawat hininga ni Hana ay tila napapatid. Ang perang pinalalabas ni Ricardo mula sa pondo ng pamilya ni Hana ay dahan-dahang inililipat sa kumpanyang ito. Isang ghost company na ang nakatalagang may-ari ay walang iba kundi si Selena. Hindi lamang siya pinagtataksilan sa kama, ninanakawan siya sa harap ng kanyang mga mata. Ang lupain na pinaghirapan ng kanyang ama, ang mga investment na para sana sa kinabukasan ni Lian ay unti-unti nang nilalamon ng kasakiman ni Ricardo para itaguyod ang luho ng kanyang kirida. Ang bawat dokumento na kanyang nakikita ay tila isang piraso ng puzzle na bumubuo sa isang larawan ng ganap na katrayiduran. Kinuha ni Hana ang kanyang cellphone at nagsimulang kumuha ng mga larawan ng bawat pahina. Ang tunog ng bawat pag-click ng kamera ay tila isang malakas na putok ng baril sa katahimikan ng gabi, nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso. Konti na lang, bulong niya sa sarili habang ang pawis ay dahan-dahang gumugulong sa kanyang sentido. Konti na lang, Ricardo, at mawawala sa iyo ang lahat. Ngunit sa gitna ng kanyang pagmamadali, isang tunog ang bumasag sa katahimikan mula sa labas ng silid. Ang tunog ng dahan-dahang pagpihit ng doorknob. Tumigil ang mundo ni Hana. Ang kanyang hininga ay tila nag-freeze sa kanyang lalamunan. Mabilis niyang isinara ang laptop, ngunit ang liwanag ng screen ay hindi agad namatay. Ang anino ng isang tao ay dahan-dahang lumitaw sa ilalim ng pinto. Hana, bakit gising ka pa? Ang boses ni Ricardo ay bumasag sa katahimikan, malalim at puno ng paghihinala. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas at ang liwanag mula sa pasilyo ay tumama sa mukha ni Hana na ngayoy maputla pa sa isang bangkay. Nakatayo si Ricardo sa pintuan, magulo ang buhok at may hawak na baso ng tubig. Ngunit ang kanyang mga mata ay matalas na nakatingin sa asawang nakatayo sa harap ng kanyang lamesa. Ate Hana, ang swerte mo talaga kay Sir Ricardo. Sana makahanap din ako ng lalaking kasing tapat at kasing bait niya. Isang lalaking hindi ako iiwan at kayang ibigay ang lahat para sa akin. Ang mga salitang iyon ni Selena ay tila mga maliliit na bubog na pilit isinisiksik sa lalamunan ni Hana. Nakaupo sila sa sala, ang liwanag ng hapon ay tumatama sa mukha ni Selena na tila ba isang inosenteng anghel na walang muwang sa mundo. May dala itong isang basket ng mga sariwang mansanas para raw kay Lian, ngunit para kay Hana, ang bawat prutas na yon ay tila may lason ng pagtataksil. Pinagmasdan ni Hana ang dalaga, ang babaeng siya mismo ang nagpasok sa kumpanya, ang babaeng tinuring niyang parang nakababatang kapatid, at ang babaeng narinig niyang humahalik sa kanyang asawa sa loob ng ospital. Ang bawat matamis ng ngiti ni Selena ay tila isang patak ng asido na unti-unting lumalapno sa balat ni Hana. Ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. Ang kanyang mukha ay isang pader ng yelo na walang ipinapakitang emosyon. Maraming salamat sa prutas, Selena. Alam ko namang malapit ka kay Ricardo, pero hindi ko akalain na pati ang kapakanan ng anak namin ay iisipin mo rin. Sagot ni Hana. Ang kanyang tono ay may halong pait na tanging siya lamang ang nakakaalam. Siyempre naman ate, pamilya na ang turing ko sa inyo. Masiglang sagot ni Selena, sabay haplos sa buhok ni Lian na noon ay naglalaro sa sahig. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Hana ng isang matinding pagnanais na ilayo ang kanyang anak mula sa mga kamay na yon. Ang bawat haplos ni Selena sa kanyang anak ay tila isang paglapastangan. Dahan-dahang lumapit si Hana at inayos ang kwelyo ng damit ni Lian, isang maliit na galaw upang bawiin ang kanyang anak mula sa presensya ng babaeng nais sumira sa kanilang tahanan. Iyon ang kanyang golden moment, ang tahimik na panunumpa ng isang ina na poprotektahan ang kanyang supling
mula sa anumang uri ng dumi. Kamusta naman ang love life mo, Selena? Balita ko ay may bago ka ng inspirasyon. Tanong ni Hana habang kunwaring abala sa pag-aayos ng mga gamit sa lamesa. Biglang nagningning ang mga mata ni Selena. Hinawakan niya ang kanyang leeg kung saan nakasabit ang gintong kwintas na may pendant na puso. Ang kwintas na nakita ni Hana sa bulsa ni Ricardo kagabi. Ay ate, sobrang saya ko po. He's a bit older and, well, married siya. Pero sabi niya, hindi na siya masaya sa asawa niya. Isang boring na housewife lang daw ang kasama niya sa bahay na walang ibang alam gawin kundi magreklamo. He promised me, ate, na kapag nakuha na niya ang pera mula sa business nila, iiwan na niya ang asawa niya para sa akin. Ang bawat salita ni Selena ay tila isang sampal na paulit-ulit na tumatama sa mukha ni Hana. Ang boring na housewife na tinutukoy nito ay walang iba kundi siya. Ang perang balak kunin ni Ricardo ay ang inheritance na pinaghirapan ng kanyang mga magulang. Napakuyom ang mga kamay ni Hana sa ilalim ng lamesa. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad hanggang sa makaramdam siya ng hapdi, ngunit hindi siya kumibo. Talaga? Siguraduhin mo lang na hindi ka lang niya ginagamit, Selena. Mahirap magtiwala sa lalaking kayang iwan ang pamilya niya para sa iba. Babala ni Hana. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng babala. Tumawa lang si Selena. Isang tunog na tila ba isang mapanuyang musika. Hinding-hindi niya magagawa yon, ate. He loves me too much. Eksaktong sa sandaling iyon, uminit ang paligid nang biglang mag-vibrate ang cellphone ni Selena sa ibabaw ng glass table. Ang mahinang pagyanig nito ay lumikha ng isang nakakairitang tunog sa gitna ng kanilang usapan. Nagpaalam si Selena na pupunta lang sa banyo. Iniwan ang kanyang gamit sa sala. Hindi nakatiis si Hana. Dahan-dahan siyang tumayo at nilapitan ng cellphone. Ang screen ay umilaw. Nagpapakita ng isang papasok na tawag. Ang pangalan ng tumatawag ay nakasulat sa malalaking titik. My King. Ngunit hindi ang pangalan ang nagpatigil sa paghinga ni Hana. Ang profile picture na lumabas sa screen ay isang larawan ni Ricardo na natutulog. Isang larawan na kinuha sa loob mismo ng kanilang kwarto habang si Hana ay nasa kusina at naghahanda ng almusal. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nanginginig sa puot. Ang kanyang asawa, ang ama ng kanyang anak, ay nasa screen ng babaeng ito. Suot ang tanging korona ng pagtataksil. Narinig ni Hana ang mga yapak ni Selena na pabalik na sa sala. Mabilis siyang bumalik sa kanyang upuan. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Habang dinadamot ni Selena ang kanyang phone at nakangiting sinagot ang tawag, tila nakita ni Hana ang sarili niyang mundo na tuluyang nilalamon ng apoy. Hana, huwag mo nang ungkatin ang nakaraan. Kung nakatulong man ang tatay mo sa amin noon, sapat na ang 10 taon na ibinigay ko sa iyo ang apelyido ko bilang kapalit. Bayad na kami sa anumang utang na loob na sinasabi mo. Huwag mo itong gawing tuntungan para mag-inarte sa harap namin. Ang mga salitang yon ni Ricardo ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nagbabagang puso ni Hana. Nakatayo siya sa gitna ng sala, hawak ang isang luma at kupas na litrato ng kanyang yumaong ama na nooy nakangiti habang nakaakbay sa isang batang Ricardo. Ang litratong yon ay paalala ng panahon kung kailan ang pamilya ni Ricardo ay wala pang pangalan. Noong ang kumpanya nila ay malapit nang bumagsak at ang kanyang ama ang nagsilbing salbabida na sumagip sa kanila mula sa pagkakalubog. Sa isang sulok, nakaupo si Doña Estela habang nagpapakintab ng kanyang mga kuko. Nag-angat ito ng tingin at nagpakawala ng isang mapanuyang tawa. Tama ang anak ko, Hana. Masyado kang mapagsumbat. Ang utang na loob ay may hangganan din. Sa totoo lang, dapat ka pang magpasalamat dahil kahit na wala ka ng silbi bilang asawa, hinahayaan ka pa rin naming tumira sa malaking bahay na ito.
Isipin mo na lang ang mga sakripisyo ni Ricardo para itaguyod ang kumpanya ninyo na siya naman ang nagpalago. Napapikit si Hana, ang kanyang mga pilikmata ay nanginginig sa pigil na galit. Ang kumpanyang sinasabi ni Doña Estela ay itinayo sa dugo at pawis ng kanyang mga magulang. Si Ricardo ay pumasok lamang doon bilang isang empleyado na binigyan ng pagkakataong mamuno dahil sa tiwala ng kanyang ama. At ngayon, ang tiwalang iyon ay ginagamit na sandata upang saksakin siya sa likod. Dahan-dahang ibinaba ni Hana ang litrato sa lamesa. Ramdam niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan, tila bawat salitang nais niyang sabihin ay nagiging abo bago pa man lumabas sa kanyang bibig. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang nanlalamig, isang pakiramdam ng kawalan na unti-unting lumalalamon sa kanyang buong sistema. Paano nagagawang baluktutin ng mga taong ito ang katotohanan? Ricardo, ang lupang kinatatayuan ng bahay na ito ay pamana ni Papa sa akin. Ang kumpanyang pinapatakbo mo ay sa pamilya ko. Hindi mo ba naiisip na lahat ng karangyaan na tinatamasa ninyo ngayon ay galing sa taong tinatawag ninyong walang kwenta? Ang boses ni Hana ay mahina, ngunit puno ng di matatawarang paninindigan. Tumayo si Ricardo at lumapit sa kanya. Ang kanyang tindig ay puno ng kayabangan. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng kahit anong pagsisisi. Hinawakan niya ang baba ni Hana at bahagyang inangat ito. Isang kilos na tila ba tinitignan niya ang isang mababang uri ng nilalang. Iyan ang problema sa iyo, Hana. Masyado kang nakakapit sa nakaraan. Ang mundo ay para sa mga taong marunong gumalaw sa kasalukuyan. At sa kasalukuyan, ako ang may hawak ng renda. Ako ang nagpapasya. At kung hindi mo kayang tanggapin ang bagong patakaran ko, alam mo kung nasaan ang pinto. Binitawan niya ang baba ni Hana nang may puwersa, dahilan upang bahagyang mapihit ang mukha ng babae. Pagkatapos ay tinalikuran niya ito at kinuha ang kanyang briefcase. May lakad ako. Huwag mo na akong hintayin sa hapunan. Nang makaalis si Ricardo, nanatiling nakatayo si Hana sa gitna ng katahimikan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala. Hindi na siya makakapayag na tapak-tapakan ang dangal ng kanyang ama. Naglakad siya patungo sa vault na nakatago sa loob ng kanilang library, ang lugar kung saan nakatago ang mga orihinal na titulo ng kanilang mga ari-arian. Sa bawat pag-ikot ng dial ng vault, ang kanyang hininga ay tila napapatid. Nang bumukas ang makapal na pinto, mabilis niyang hinanap ang asul na folder na naglalaman ng titulo ng kanilang bahay. Ngunit pagbukas niya ng folder, ang tanging nakita niya ay isang piraso ng papel na nagpabagsak sa kanyang huling pag-asa. Isang abiso mula sa bangko. Nanginginig ang mga kamay ni Hana habang binabasa ang nakasulat. Ang bahay na itinayo ng kanyang ama, ang tanging tahanan na kilala ni Lian, ay isinanla na pala ni Ricardo 6 na buwan na ang nakalilipas. Ang pirma sa ilalim ng dokumento ay hindi sa kanya, kundi isang pekeng pirma na ginaya ang kanyang sulat. Naramdaman ni Hana ang pag-ikot ng paligid. Ang hangin sa loob ng library ay tila naubos. Iniwan siyang humihingal sa gitna ng kawalan. Isinanla ni Ricardo ang kanilang bahay nang walang pahintulot niya. At base sa mga numero, ang utang ay hindi na nababayaran. Anumang oras mula ngayon, ang bangko ay darating upang bawiin ang bubong na nagpoprotekta sa kanila ni Lian. Napaupo si Hana sa sahig. Ang kanyang likod ay sumandal sa malamig na bakal ng vault. Ang kanyang mga mata ay nananatiling dilat, ngunit ang kanyang diwa ay puno ng dilim. Hindi lamang siya isang asawang pinagtataksilan, siya ay isang biktima ng isang sistematikong pagnanakaw na ginawa ng taong pinakaminahal niya. Ang kanyang tahimik na pagtangis ay bumasag sa katahimikan ng library, ngunit sa likod ng mga luhang yon ay isang bagong uri ng determinasyon ang nagsimulang mag-alab. Isang apoy na hindi titigil hanggat hindi natutupok ang lahat ng kasinungalingan ni Ricardo. Sa labas,
Ang langit ay nagsimulang magdilim, nagbababadya ng isang malakas na bagyo. Ngunit para kay Hana, ang tunay na unos ay nasa loob na ng kanilang tahanan at wala na siyang balak na magtago pa. Ang bawat patak ng ulan na humahampas sa bintana ng lumang opisina ay tila mga luhang hindi na magawang ilabas ni Hana. Sa harap ng pintuan na may nakasulat na Attorney Benjamin Ramos, huminto siya upang ayusin ang kanyang basang buhok at huminga ng malalim. Hindi na siya ang babaeng luhaan na nakasandal sa pader ng ospital. Sa sandaling ito, ibinabalot niya ang kanyang sarili sa isang baluti ng yelo at talino. Dahan-dahang bumukas ang mabigat na pinto at bumungad sa kanya ang amoy ng lumang papel at tinta. Isang pamilyar na amoy na nagpabalik sa kanya sa mga araw na sumasama pa siya sa kanyang ama sa trabaho. Si Attorney Ramos, isang matandang lalaki na may mapuputing buhok at matalas na paningin, ay nag-angat ng tingin mula sa kanyang mga salamin. Sa sandaling makita niya si Hana, ang gulat at habag ay rumehistro sa kanyang mukha. "Hana, anak," bungad ng matanda habang dahan-dahang tumatayo. "Ano ang nangyari? Bakit tila pasan mo ang daigdig sa iyong mga balikat?" Hindi sumagot si Hana. Sa halip ay inilapag niya sa mesa ang asul na folder at ang kanyang cellphone na naglalaman ng mga larawan ng Ghost Company. Ang bawat kilos niya ay tumpak, malamig at kalkulado. Umupo siya sa harap ng abogado, ang kanyang likod ay tuwid na tila isang sundalong handa sa giyera. "Tito Ben, ninanakawan ako ni Ricardo. Hindi lang ang puso ko, kundi ang lahat ng pinaghirapan ni Papa. Isinanla niya ang bahay namin nang walang pahintulot ko at gumawa siya ng mga pekeng kumpanya para sipsipin ang pondo ng pamilya." Ang boses ni Hana ay walang panginginig. Isang matigas na tono na tila bakal na pinanday sa apoy. Habang binabasa ni Attorney Ramos ang mga dokumento, ang katahimikan sa loob ng silid ay tila nagiging mas mabigat. Ang tunog lamang ng paglipat ng mga pahina ang maririnig. Bawat pagpihitit ng papel ay tila isang pahina sa hatol ni Ricardo. Napailing ang matanda. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. "Walang hiyang lalaki iyan," bulong ni Ramos. Akala niya ba ay makakalusot siya sa batas? Ang mga pirma rito ay halatang pilit na ginaya. "Hana, maaari natin siyang ipakulong sa kasong falsification of public documents at estafa." Dito nangyari ang golden moment, isang sandali ng pagbabalik ng kanyang tunay na pagkatao. Kinuha ni Attorney Ramos ang isang lumang fountain pen mula sa kanyang drawer at iniabot ito kay Hana. "Ito ang panulat na ginamit ng tatay mo nang itatag niya ang kumpanya ninyo. Sabi niya noon, ang tinta ay mas matimbang kaysa sa dugo kung ang katotohanan ang nakataya. Gamitin mo ito, Hana. Ipakita mo sa kanila ang galing ng isang accountant na minaliit nila." Hinawakan ni Hana ang panulat at sa pagdampi ng malamig na bakal sa kanyang palad, naramdaman niya ang init ng basbas ng kanyang ama. Sa sandaling iyon, ang imahe ng isang kawawang housewife ay tuluyang naglaho. Ang nakaupo sa harap ng abogado ay isang eksperto sa pananalapi na handang maghimay sa bawat sentimong ninakaw sa kanya. "Hindi ko lang siya gustong ipakulong, Tito Ben," sabi ni Hana. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa determinasyon. "Gusto ko siyang makitang gumapang sa putik. Gusto ko siyang mawalan ng lahat. Ang kanyang pera, ang kanyang reputasyon, at ang kanyang dangal. Gusto kong maranasan niya kung paano ang mawalan ng hangin habang ang mundong itinayo niya sa kasinungalingan ay gumuguho sa ibabaw niya." Tumango si Attorney Ramos, isang matalas na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "Kung gayon, kailangan nating maging mapagmatyag. Huwag mong ipapahalata na alam mo na ang lahat. Hayaan mo siyang maging kampante. Hayaan mo siyang maniwala na kontrolado pa rin niya ang laro." Ngunit habang nagpaplano sila, isang hindi inaasahang revelasyon ang ibinigay ng abogado. "Hana, alam mo ba na hindi lang ikaw ang nagmamasid kay Ricardo?
May isang tao na nagpadala sa akin ng mga kopya ng bank statements ni Ricardo bago ka pa dumating dito. Isang lihim na kaalyado na tila alam ang bawat hakbang ng asawa mo. Napatigil si Hana. Sino ang taong ito? Sino ang may access sa mga personal na dokumento ni Ricardo na nais din itong mapabagsak? Isang bagong misteryo ang bumabalot sa kanyang paglalakbay, ngunit wala na siyang panahon para mag-alinlangan. Tandaan mo, Hana, pagpapatuloy ni Ramos habang hinahawakan ang kanyang balikat. Ang mga lalaking katulad ni Ricardo ay may isang malaking kahinaan, ang kanilang ego. Doon natin siya tatamaan. Kailangan nating saktan siya kung saan siya pinaka-vulnerable, ang kanyang pagtingin sa sarili bilang isang matagumpay na hari. Hihintayin ko ang sandaling iyon, sagot ni Hana habang tinititigan ang kanyang sariling refleksyon sa madilim na bintana. At kapag nangyari iyon, sisiguraduhin kong wala nang matitira sa kanya kundi ang abo ng kanyang mga kasalanan. Ang bawat hininga ni Lian ay tila isang sirang biolin na pilit humihingi ng himig sa gitna ng nakatutulig na katahimikan ng hating gabi. Sa loob ng madilim na silid, ang tunog ng paghihirap ng kanyang anak ay tila isang kutsilyong paulit-ulit na humihiwa sa katinuan ni Hana. Hawak niya ang maliit na kamay ng bata at ramdam niya ang init ng lagnat na tila nagnanais na lamunin ang munting katawan nito. Mami, hindi ako makahinga. Ang paos at hirap na bulong ni Lian na nagpabilis sa tibok ng puso ni Hana. Mabilis na kinuha ni Hana ang kanyang telepono. Sa gitna ng panginginig ng kanyang mga daliri, hinanap niya ang pangalan ni Ricardo. Ang bawat pagtunog ng linya ay tila isang paulit-ulit na panaghoy na walang gustong makinig. Sagutin mo, Ricardo. Please, sagutin mo. Pagsusumamo ni Hana sa hangin, ang kanyang boses ay basag sa takot. Ngunit ang tanging sumasagot sa kanya ay ang mekanikal na boses ng operator na nagsasabing hindi maabot ang numerong tinatawagan. Walang pag-aalinlangan, binuhat ni Hana ang kanyang anak. Ang bigat ni Lian ay tila pasakit na kailangan niyang pasanin ng mag-isa, isang paalala na sa gitna ng unos, siya ay naiwang kaisa-isang tanggulan. Sa gitna ng malakas na ulan, minaneho niya ang sasakyan patungo sa pinakamalapit na ospital. Ang bawat patak ng ulan sa windshield ay tila mga luhang hindi niya magawang ilabas dahil kailangan niyang maging matatag para sa kanyang anak. Sa loob ng emergency room, ang amoy ng gamot at ang malamig na buga ng aircon ay tila nagpapatindi sa kanyang pangungulila. Pinagmasdan niya si Lian na nilalagyan ng oxygen mask. Ang bawat pag-angat at pagbaba ng dibdib ng bata ay tila isang laban para sa buhay na dapat sana ay may katuwang siya sa pagbabantay. Ito ang kanyang golden moment. Ang sandali ng ganap na pag-iisa kung saan ang pagmamahal ng isang ina ay nagiging sapat na lakas upang punan ang kawalan ng isang ama. Umupo si Hana sa matigas na silya sa labas ng ward. Ang kanyang mga kamay ay nakasabunot sa sariling buhok. Ang kanyang isipan ay punong-puno ng galit at pait. Saan naroon ang lalaking nangako na poprotektahan sila? Saan naroon ang amang dapat ay kasangga niya sa sandaling ito? Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa kanyang kandungan. Ang mahinang pagyanig nito ay lumikha ng isang nakakarinding tunog sa gitna ng tahimik na hallway. Umaasa siyang si Ricardo na yon. Natatawag ito para humingi ng paumanhin o magtanong kung nasaan sila. Ngunit nang buksan niya ang mensahe, isang larawan ang sumabog sa kanyang paningin na tila isang granada. Ito ay isang larawan ni Ricardo at Selena. Sila ay nasa loob ng isang marangyang suite sa isang hotel. May mga baso ng wine sa kanilang harap at isang cake na may nakasulat na Happy Mansari, my king. Si Ricardo ay nakangiti. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kaligayahan habang si Selena ay nakasandal sa kanyang balikat. Tila ipinagmamalaki ang kanyang tagumpay. Ang caption ng larawan ay mas matalas pa sa anumang patalim. Celebrating life and love while the world fades away. Together forever. Naramdaman ni Hana ang pag-akyat ng init mula sa kanyang dibdib
patungo sa kanyang lalamunan. Ang bawat hininga niya ay naging mabilis at mababaw. Tumingin siya sa pintuan ng ward kung nasaan si Lian na nakikipaglaban para sa bawat hininga at muling tumingin sa larawan ni Ricardo na nagpapakasasa sa karangyaan at libog. Ang kaibahan ng dalawang eksenang ito ay tila isang madilim na biro ng tadhana. Hindi na luha ang lumabas sa kanyang mga mata, kundi ang unti-unting pagkamatay ng huling hibla ng respeto at pag-ibig na itinago niya para sa kanyang asawa. Ang bawat tawa ni Ricardo sa larawang iyon ay tila isang pako na ibinabaon sa kabaong ng kanilang pagsasama. Gaano katigas ang puso ng isang ama para ipagpalit ang bawat hininga ng kanyang anak sa isang gabi ng kaligayahan sa piling ng iba. Ang tanong na namuo sa kanyang isipan, isang tanong na walang sagot kundi ang matinding pait ng katotohanan. Habang ang monitor sa loob ng ward ay naglalabas ng regular na tunog ng pagtibok ng puso ni Lian, isang panunumpa ang binuo ni Hana sa kanyang sarili. Ang gabing ito, ang hating gabing ito, ng lagnat at pagtataksil, ang magsisilbing huling gabi na magiging biktima siya. Sa pagdating ng umaga, sisiguraduhin niyang ang bawat tawa ni Ricardo sa larawang yon ay mapapalitan ng isang habambuhay na pagsisisi. Dahan-dahang tumayo si Hana, ang kanyang mga mata ay tuyo at ang kanyang mukha ay kasing tigas ng marmol. Kinuha niya ang kanyang gamit at naglakad patungo sa bintana, pinagmamasdan ang unti-unting paghuhupa ng ulan. Ngunit sa kanyang puso, ang bagyo ay nagsisimula pa lamang. At sa pagkakataong ito, siya na ang magiging unos, nagigiba sa lahat ng itinayo ni Ricardo. Hana, kailangan nating makuha ang pondo mula sa mga lupain ninyo sa probinsya. Pirmahan mo na ang dokumentong ito kung ayaw mong bumagsak ang lahat ng pinaghirapan ni Papa mo. Ginagawa ko lang ito para sa kinabukasan natin ni Lian. Ang boses ni Ricardo ay puno ng pekeng pagsusumamo habang inilalapag niya ang isang makapal na folder sa ibabaw ng lamesa sa kusina. Kasalukuyang nagluluto si Hana ng almusal. Ang amoy ng bawang na ginigisa sa kawali ay tila humahalo sa amoy ng kasinungalingan na dala ng kanyang asawa. Hindi tumanaw si Hana. Pinagmasdan niya ang mga butil ng kanin na unti-unting nagiging ginintuan sa loob ng kawali. Ang bawat galaw niya ay dahan-dahan at kalkulado. Ito ang lalaking hindi sumagot sa kanyang mga tawag kagabi habang naghihingalo ang kanilang anak. Ito ang lalaking nakangiting kayakap ang kanyang kirida sa isang marangyang hotel. Ngunit ngayong umaga, suot nito ang maskara ng isang responsableng asawa na kunwari ay nag-aalala sa kumpanya. Ramdam ni Hana ang pagbaliktad ng kanyang sikmura. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Ricardo ay tila isang laso na napilit isinusuka ng kanyang sistema. Nakausap ko ang abogado sa probinsya, Ricardo. Mahinahong sagot ni Hana, ang kanyang boses ay walang bakas ng galit, kasing lamig ng tubig sa gripo. Sabi niya, may malaking halaga ng pera na nakalaan para sa akin mula sa pagbebenta ng lumang hasyenda ni Papa. Pero kailangan nating magbukas ng isang espesyal na joint account para mailipat ang pondo nang hindi pinupunan ng buwis. Nakita ni Hana ang mabilis na pagbabago sa mga mata ni Ricardo. Ang pag-aalinlangan ay napalitan ng isang matinding kislap ng kasakiman. Ang ganid sa loob ng kanyang asawa ay tila isang gutom na hayop na biglang nakakita ng biktima. Lumapit si Ricardo kay Hana at hinawakan ang kanyang mga balikat. Isang haplos na tila ba nais nitong sipsipin ang huling lakas ng kanyang asawa. Talaga, Hana, iyan ang kailangan natin. Sa laki ng perang yon, maililigtas natin ang kumpanya at mababayaran ang lahat ng utang. Tama ka, joint account ang kailangan natin. Ang boses ni Ricardo ay nanginginig sa excitement. Hindi na niya mapigilan ang paglaway sa yaman na akala niya ay mapapasakamay niya. Dito nangyari ang golden moment. Isang sandali kung saan tila nagkapalit ang mga papel. Habang nakayakap si Ricardo kay Hana mula sa likod,
Tumanaw si Hana sa bintana kung saan sumisikat ang araw. Isang maliit at mapait na nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang kapangyarihan. Hindi na siya ang biktima. Siya na ang nagpapatakbo ng sarsuela. Ang bawat haplos ni Ricardo ay hindi na nakakapandiri, kundi isang kumpirmasyon to. Nakakagat na kagat na ito sa kanyang pain. Siyempre, Ricardo, lahat naman ng sa akin ay sayo rin, di ba? Bulong ni Hana, habang ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humahawak sa mga kamay ni Ricardo na nakapatong sa kanyang balikat. Ang kanyang mga kuko ay bahagyang bumaon sa balat ng asawa, isang paalala ng sakit na ibinigay nito sa kanya. Ngunit inakala ni Ricardo na iyon ay isang tanda ng pagmamahal. Inilabas ni Hana ang isang dokumentong inihanda nila ni Attorney Ramos. Kailangan mo ring pirmahan ito. Ito ang kasunduan na bibigyan mo ako ng ganap na access sa lahat ng kumpanya nating dalawa para masigurado ng bangko na legal ang transaksyon. Formalities lang ito para mabilis na maipasok ang pera. Walang pag-aalinlangan, kinuha ni Ricardo ang panulat. Ang tunog ng dulo ng ballpen na gumagasgas sa papel ay tila isang matamis na himig sa pandinig ni Hana. Pinirmahan ni Ricardo ang kanyang sariling hatol. Ang bawat titik ng kanyang pangalan ay tila isang pako na ibinabaon niya sa sarili niyang kabaong. Inakala niya na ito ang susi sa kanyang kalayaan kasama si Selena, ngunit hindi niya alam na ito ang tanikala na magtatali sa kanya sa pagkatalo. Salamat, Hana. Hindi ka lang maganda, napakatalino mo pa. Ito ang dahilan kung bakit ikaw ang pinili ko, sabi ni Ricardo. Sabay halik sa pisngi ni Hana bago mabilis na kinuha ang folder at lumabas ng bahay. Naiwan si Hana sa kusina. Ang katahimikan ay muling bumalot sa paligid. Dahan-dahan niyang kinuha ang baso ng tubig at ininom ito. Tila hinuhugasan ang bawat bakas ng presensya ni Ricardo. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatingin sa pintong dinaanan ng asawa. Ang kasakiman ay isang bulag na gabay. Ricardo, bulong ni Hana sa hangin. Ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan at pait. Inakala mo na nakuha mo na ang ginto. Hindi mo alam na ang hawak mo na ngayon ay ang apoy na tutupok sa iyong buong pagkatao. Habang pinapanood niya ang sasakyan ni Ricardo na lumalabas ng gate, isang tanong ang nanatiling nakabitin sa kanyang isipan. Hanggang kailan kaya mananatiling bulag ang isang lalaki sa kanyang sariling kasamaan bago siya tuluyang malunod sa dagat ng kanyang mga kasalanan? Huwag kang umasta na parang may karapatan ka sa bahay na ito, Hana. Ang isang babaeng hindi kayang bigyan ng tagapagmana, ang pamilyang ito, ay isang dekorasyon lamang na madaling palitan. Kung ako sa'yo, magpapasalamat na lang ako na hinahayaan ka pa ni Ricardo na manatili rito sa kabila ng iyong mga pagkukulang. Ang boses ni Doña Estela ay tila isang matalas na tinik na pilit ibinabaon sa lalamunan ni Hana. Nakaupo ang matanda sa kanyang paboritong silya. Ang kanyang mga kamay na puno ng mamahaling singsing ay dahan-dahang humahaplos sa gilid ng kanyang tasa. Sa kabilang banda, si Hana ay tahimik na nagliligpit ng mga laruan ni Lian sa sahig. Ang bawat pagyuko niya ay tila isang pagpapakumbaba sa harap ng isang reynang walang puso. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, ang bawat salita ng kanyang biyenan ay tila gasolina sa naglalagablab na puot. Ito ang miron na dapat sana ay nagtuturo ng tamang landas, ngunit ito rin ang unang naging hadlang sa kanyang kaligayahan. Alam ni Hana na alam ni Doña Estela ang lahat. Ang tungkol kay Selena, ang tungkol sa bata, sa sinapupunan nito, at ang tungkol sa unti-unting pagnanakaw ni Ricardo sa kanyang buhay. Ngunit sa halip na itama ang pagkakamali ng anak, mas pinili ng matandang kampihan ang kasalanan dahil sa kislap ng salapi at ng pangakong apo na lalaki. Alam mo po ang tungkol sa kanila, di ba, Mama? Ang mahinang tanong ni Hana, ang kanyang boses ay tila isang bulong sa gitna ng hangin.
Huminto siya sa pagliligpit at dahan-dahang tumingin sa mga mata ng kanyang biyenan. Alam ninyo na pinagtataksilan ako ni Ricardo sa loob mismo ng kumpanyang itinayo ng aking ama. Isang mapanuyang tawa ang pinakawalan ni Doña Estela. Isang tunog na tila ba isang tuyong dahon na niyuyurakan sa semento. Siyempre, alam ko. At bakit ko naman siya pipigilan? Binigyan mo siya ng anak na babae na sakitin pa. Si Selena, bata pa siya, masunurin, at higit sa lahat, kaya niyang ibigay ang hindi mo na ibigay. Isang lalaking tagapagmana na magpapatuloy ng pangalan namin. Tanggapin mo na lang ang katotohanan, Hana. Tapos na ang panahon mo. Ramdam ni Hana ang paghapon ng kanyang dibdib. Ang bawat salita tungkol kay Lian ay tila isang sampal na yuyurak sa kanyang pagkatao bilang ina. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagsisikap na huwag sumabog ang galit na matagal na niyang kinikimkim. Dito nangyari ang kanyang golden moment. Tumayo siya ng tuwid. Ang kanyang tindig ay puno ng dignidad na kailanman ay hindi matitibag ng anumang hiyas o salapi. Ang tingin ninyo ba sa akin ay isang gamit na basta-basta na lang itatapon kapag may bago ng modelo? Ang tanong ni Hana, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang kakaibang liwanag ng katapangan. Ang pamilyang sinasabi ninyo ay itinayo sa pundasyon ng aking pamilya. Kung wala ang tatay ko, baka hanggang ngayon ay naghahanap pa rin kayo ng pambayad sa inyong mga utang. Namutla si Doña Estela, ang kanyang mga labi ay nanginginig sa galit. Napakawalang hiya mo. Binigyan ka namin ng tahanan at dangal. Dangal? Putol ni Hana. Ang kanyang boses ay naging malamig at matalim na tila yelo. Wala kayong alam sa dangal. Ang dangal ay hindi nasusukat sa laki ng bahay o sa mahal ng alahas. Ang dangal ay nasa katapatan. At tungkol kay Selena, huwag kayong mag-alala. Mama, hindi ako makikipag-agawan sa kanya. Lumapit si Hana kay Doña Estela. Sapat na malapit upang maramdaman ng matanda ang init ng kanyang hininga. Ang bawat salita niya ay tila isang hatol na hindi mababago. Ang reyna ay hindi nakikipag-agawan sa aso, Mama. Hinahayaan niya lang itong kumain ng mga tira-tira niya. Ang huling banat ni Hana na tila isang kulog sa tahimik na silid. At sa pagkakataong ito, busugin ninyo si Selena sa lahat ng tira-tirang ibibigay ko sa inyo. Dahil kapag natapos na ako, kahit ang mumo sa lamesang ito ay wala nang matitira para sa inyong dalawa. Nanatiling nakatulala si Doña Estela. Ang kanyang tasa ay bahagyang tumabingi sa kanyang kamay. Ang mainit na kape ay dahan-dahang tumatapon sa kanyang mamahaling bestido, ngunit tila hindi niya ito nararamdaman. Ang bawat hakbang ni Hana palayo sa sala ay tila isang pagguho ng mundo ng matanda. Iniwan ni Hana ang kanyang biyenan, nalunod sa sarili nitong kahihiyan. Pagpasok niya sa kanyang silid, napasandal siya sa pinto at huminga ng malalim. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Ang bawat ugat sa kanyang katawan ay tila nanginginig sa excitement ng kanyang pagsisimula. Hindi na siya ang biktimang nananahimik. Siya na ang bagyong gigiba sa turing ginto ng mga mapang-api. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang tanong ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Hanggang kailan niya kayang panindigan ang papel na ito bago siya tuluyang kainin ng dilim na kanyang nililikha? Ang bawat kislap ng kandila sa gitna ng hapagkainan ay tila isang sumasayaw na alaala ng ating nakaraan, Ricardo. Pero sa pagkakataong ito, ang liwanag ay hindi na nagbibigay ng init, kundi nagpapakita ng mga aninong pilit nating itinatago. Ang boses ni Hana ay kasing lambot ng seda habang nakatingin siya sa mga mata ni Ricardo. Nasa isang marangyang restaurant sila. Ang paligid ay nababalot ng malamyos na musika ng biolin na tila ba isang oyayi para sa isang naghihingalong relasyon. Suot ni Hana ang isang itim na bestido na lalong nagpadunong sa kanyang kagandahan, habang si Ricardo ay nakatitig sa kanya na tila ba ngayon lamang siya muling nakakita ng isang diyosa.
Inayos ni Ricardo ang kanyang polo at dahan-dahang hinawakan ng kamay ni Hana sa ibabaw ng lamesa. Ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplos sa balat ng asawa. Isang kilos na dati ay nagpapabilis sa tibok ng puso ni Hana. Ngunit ngayon ay nagpaparamdam lamang sa kanya ng isang matinding pandidiri. Ang bawat haplos ni Ricardo ay tila isang malalamig na galamay ng isang ahas na dahan-dahang pumupulupot sa kanyang braso. Hana, pasensya na sa lahat ng mga pagkukulang ko nitong mga nakaraang buwan. Bulong ni Ricardo, ang kanyang boses ay puno ng pekeng pagsisisi na tila ba isang script sa isang teleserye. Masyado lang akong naging abala sa trabaho. Pero ngayong gabi, gusto kong bawiin ang lahat ng oras na nawala sa atin. Ikaw pa rin ang babaeng pinili kong makasama habang buhay. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Hana. Bagaman sa loob ng kanyang isipan, ay naririnig niya ang boses ni Ricardo sa ospital na nagnanais ng kanyang kamatayan. Alam ko, Ricardo, at nagpapasalamat ako na binigyan mo ako ng pagkakataong ito para muling maramdaman ang pagmamahal mo. Dito nangyari ang kanilang golden moment. Tumayo si Ricardo at inilahad ang kanyang kamay upang anyayahan si Hana sa isang sayaw. Ang tunog ng mga sapatos na humahakbang sa makinis na sahig ay tila isang ritual ng pamamaalam. Dahan-dahang ipinatong ni Hana ang kanyang kamay sa balikat ni Ricardo at ang isa naman ay mahigpit na hinawakan ng lalaki. Habang sila ay dahan-dahang umiikot sa gitna ng silid, ang amoy ng pabango ni Ricardo ay nanunuot sa ilong ni Hana. Ang parehong amoy na dala nito nang umuwi ito mula sa hotel kasama si Selena. Ipinatong ni Ricardo ang kanyang noo sa noo ni Hana. Ang kanilang mga hininga ay nagtatagpo sa gitna ng katahimikan. Para sa sino mang nakakakita, sila ang ehemplo ng isang perpektong mag-asawa na muling nagkakasundo. Ngunit para kay Hana, ito ang kanyang huling sakripisyo. Hana! Bulong ni Ricardo. Ang kanyang labi ay malapit sa tenga ng asawa. Pirmahan mo na ang mga papeles bukas, ha? Para sa atin din ito. Para makapagsimula tayo ng bagong buhay na malayo sa lahat ng stress. Naramdaman ni Hana ang bahagyang paghigpit ng hawak ni Ricardo sa kanyang baywang. Ang bawat salita nito ay tila isang huling hiling ng isang taong malapit ng bitayin. Ngumiti si Hana, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata, at dahan-dahang isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Ricardo. Sa gitna ng sayaw, habang ang musika ay unti-unting lumalakas, inilapit ni Hana ang kanyang bibig sa tenga ni Ricardo. Ang kanyang boses ay naging malamig, kasing talim ng isang labaha na dahan-dahang humihiwa sa hangin. Lahat ng kinuha mo, ibabalik mo ng may interes, Ricardo. Bulong ni Hana. Ang kanyang boses ay puno ng isang nakakangilabot na katiyakan. Napatigil si Ricardo sa pagsayaw. Ang kanyang katawan ay tila naging bato. Bahagya niyang inilayo ang kanyang sarili upang tignan ang mukha ni Hana. Ano? Anong sabi mo, Hana? Isang inosenteng ngiti muli ang sumilay sa mga labi ni Hana. Tila ba wala siyang sinabing anuman. Sabi ko, excited na ako sa susunod na kabanata ng buhay natin. Masayang-masaya ako na kasama kita ngayong gabi. Bumalik sila sa kanilang upuan, ngunit ang tensyon sa hangin ay tila naging isang makapal na pader na hindi na kayang tibagin. Habang itinataas ni Ricardo ang kanyang baso ng wine para sa isang toast, hindi niya napansin ang matalas na tingin ni Hana na tila ba binibilang na ang bawat segundong natitira sa kanyang kalayaan. Ang gabi ay natapos sa isang malamig na halik sa pisngi. Ngunit para kay Hana, iyon ang huling halik ng isang kamatayan para sa kanilang pagsasama. Ang bawat numero sa screen ng computer ay tila mga sundalo ng katotohanan na nagmamartsa patungo sa kamatayan ng isang malaking kasinungalingan. Sa loob ng opisina ni Ricardo, ang hangin ay tila naging masikip at mahirap hingahan, punong-puno ng alimuom ng kaba at hindi maipaliwanag na tensyon.
Nakaupo si Ricardo sa kanyang malaking silya, kampanteng naghihintay sa pagpasok ng perang inaasahan niya mula sa inheritance ni Hana. Ang kanyang mga paa ay nakapatong sa lamesa habang ang isang matamis na ngiti ng tagumpay ay nakapinta sa kanyang mukha. Sa kabilang dako, si Hana ay nakatayo sa tabi ng bintana. Pinagmamasdan ang mga empleyadong naglalakad sa ibaba. Hawak niya ang isang tasa ng mainit na kape. Ang usok nito ay dahan-dahang humahalo sa hangin ng silid. Ito na ang sandaling pinakahihintay niya. Ang pagguho ng mga haligi ng kahariang itinayo ni Ricardo sa pamamagitan ng pandaraya. Biglang bumukas ang pinto ng opisina nang walang babala. Pumasok ang tatlong lalaking nakabarong. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at walang bahid ng ngiti. Sila ang mga internal auditors na lihim na tinawagan ni Hana sa tulong ni Attorney Ramos. Ang tunog ng kanilang mga hakbang sa carpeted na sahig ay tila isang babala ng paparating na unos. Sir Ricardo, mayroon kaming natanggap na ulat tungkol sa mga discrepancy sa pondo ng kumpanya. Kailangan naming gawin ang isang emergency audit sa lahat ng inyong accounts, kasama na ang inyong personal na mga transaksyon na may kinalaman sa pondo ng kumpanya. Ang pahayag ng pinuno ng mga auditor, ang boses nito ay formal at walang emosyon. Nawala ang nangiti sa mga labi ni Ricardo. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang mga paa at tumayo ng may pag-aalinlangan. Anong audit? Walang pahintulot ang board para dito. Ako ang namumuno rito at hindi ko kayo binibigyan ng karapatang pakialaman ang mga files ko. Actually, Ricardo, ang mahinang boses ni Hana ay bumasag sa tensyon. Dahan-dahan siyang lumapit sa lamesa. Inilapag ang tasa ng kape na hindi lumilikha ng anumang tunog. May pahintulot sila. Bilang major shareholder ng kumpanyang ito at base sa mga dokumentong pinirmahan mo kagabi na nagbibigay sa akin ng ganap na access, ako ang nagpatawag sa kanila. Gusto ko lang siguraduhin na ang bawat sentimo ng pamilya ko ay nasa tamang lugar. Dito nangyari ang golden moment. Isang sandali ng ganap na pagbabalik ng kapangyarihan ni Hana bilang isang accountant. Lumapit siya sa laptop ni Ricardo. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na humahawak sa keyboard. Tila ba? Naglalaro siya ng isang masalimuot na piraso ng musika. Sa loob ng ilang segundo, ipinakita niya sa screen ang mga red flags na matagal na niyang natunton. Ang bawat error, ang bawat illegal transfer, at ang bawat ghost payroll ay isa-isang lumabas, tila mga sugat na bumubukas sa harap ng lahat. Hana, ano ang ginagawa mo? Ang nanginginig na tanong ni Ricardo. Ang kanyang mukha ay nagsimula ng pagpawisan sa kabila ng lamig ng aircon. Nagkakamali ka. May paliwanag ako sa lahat ng iyan. Ang mga numero ay hindi nagsisinungaling, Ricardo. Tao lang ang gumagawa niyon. Malamig na sagot ni Hana. Hindi tinitingnan ng asawa, kundi nakatitig sa mga datos na nagpapatunay ng kasamaan nito. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na kinuha ni Ricardo ang kanyang cellphone. Sinubukan niyang i-login ang kanyang personal bank account, ang account kung saan niya inilipat ang lahat ng backup funds para sa kanila ni Selena. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang pinipindot ang bawat numero. Ngunit sa bawat pagsubok niya, ang screen ay nagpapakita lamang ng isang mensahe. Account frozen. Please contact your branch. Namutla si Ricardo. Ang kanyang mga tuhod ay tila naging jelly. Ang bawat hininga niya ay naging mababaw. Tila may isang malaking bato na nakapatong sa kanyang dibdib. Sa sandaling iyon, ang telepono sa ibabaw ng kanyang lamesa ay nagsimulang mag-vibrate. Lumilikha ng isang nakakarinding tunog na tila ba isang alarm clock na nanggigising sa kanya mula sa isang panaginip. Dahan-dahan niyang sinagot ang tawag. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang inilalapit ang handset sa kanyang tenga. Hello, Mr. Ricardo. This is the manager of Global Trust Bank. Tumatawag kami para ipaalam na ang lahat ng inyong accounts, kasama na ang kumpanyang Amethyst Solutions,
ay isinailalim sa isang hold order dahil sa hinala ng money laundering at fraud. Wala na pong natitirang balanse sa inyong mga accounts dahil ang lahat ng pondo ay pansamantalang inilipat sa isang escrow account sa ilalim ng pangalan ni Mrs. Hannah. Sir, wala na pong laman ang inyong bank account. As in zero, nabitawan ni Ricardo ang handset. Ang tunog nito na tumatama sa lamesa ay tila ang huling bagsak ng martilyo sa kanyang hatol. Napaupo siya sa kanyang silya, nakatitig sa kawalan habang ang kanyang mundo, ang kanyang pera, at ang kanyang kapangyarihan ay tuluyan ng naglaho sa isang iglap. Sa kabilang bahagi ng silid, si Hannah ay nananatiling nakatayo ng tuwid. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng awa, kundi isang tahimik na katarungan na sa wakas ay nakamit na. Ang gabing ito ay hindi isang pagdiriwang ng pag-ibig, kundi isang marangyang libing para sa bawat kasinungalingang itinanim mo sa loob ng 10 taon, Ricardo. Sa bawat kislap ng chandelier at sa bawat lagok ng mamahaling alak ng mga bisita, naririnig ko ang huling tibok ng ating pagsasama. Nakatayo si Hannah sa harap ng malaking salamin ng hotel suite. Pinagmamasdan ng kanyang refleksyon na tila ba isang estranghero ang nakatitig sa kanya. Suot niya ang isang matingkad na pulang gown na tila ba sumisigaw ng dugo at kapangyarihan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, nagpapakita ng kanyang mahabang leeg, at ang kanyang mukha na kahit nababalot ng makeup ay hindi maitago ang lamig ng kanyang mga mata. Wala na ang bakas ng pagod na housewife. Ang kaharap ng salamin ay isang reynang handa ng sunugin ang sariling kaharian upang maipaghiganti ang kanyang dangal. Sa labas ng silid, ang ingay ng tawanan at ang kalantog ng mga kubertos sa Grand Ballroom ay tila isang hudyat na nagsimula na ang sarsuela. Pumasok si Ricardo sa silid, suot ang kanyang tuxedo na tila ba siya ang pinakamatagumpay na lalaki sa mundo. Sa kabila ng balitang frozen ang kanyang mga account, pinili niyang maniwala na isang pagkakamali lamang iyon ng bangko na maayos din bukas. Ang kanyang ego ay masyadong malaki para tanggapin ang katotohanan na siya ay unti-unti nang nalulunod. You look stunning, Hannah, ani Ricardo, habang lumalapit at dahan-dahang ipinapatong ang kanyang mga kamay sa balikat ng asawa. Ngayong gabi, ipapakita natin sa lahat na tayo ang pinakamalakas na power couple sa industriya. At bukas, kapag pumasok na ang pondo mula sa probinsya, wala nang makakapigil sa atin. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Hannah habang tinitingnan ang refleksyon ni Ricardo sa salamin. Dahan-dahan niyang inalis ang mga kamay ng asawa sa kanyang balikat. Isang maliit na kilos na tila ba pagtataboy sa isang maduming insekto. Siyempre, Ricardo, maraming sorpresa ang naghihintay sa iyo ngayong gabi. Siguraduhin mong nakahanda ang iyong puso. Pagbaba nila sa ballroom, ang bawat mata ay nakatuon sa kanila. Ang palakpakan ng mga tao ay tila isang nakakarinding ingay para kay Hannah. Sa isang sulok, nakita niya si Doña Estela na animoy reyna kung makipag-usap sa mga kumari nito. Suot ang mga alahas na alam ni Hannah na hindi na rin mababayaran ang insurance. At sa gitna ng karamihan, nakita niya ang isang pamilyar na mukha na hindi dapat nandoon. Si Selena, nakatayo ang dalaga, malapit sa buffet table. Suot ang isang puting bestido na tila ba nagpapanggap na isang inosenteng birhen. Ang gintong kwintas na may pendant na puso ay nagniningning sa kanyang leeg. Ang kwintas na ninakaw ni Ricardo mula sa pondo ni Hannah. Ang kapal ng mukha ni Selena na pumunta sa anibersaryo ng asawa ng kanyang kinakasama ay tila isang huling hamon sa pasensya ni Hannah. Dito nangyari ang golden moment. Sa halip na sumugod at mag-eskandalo, dahan-dahang lumapit si Hannah kay Selena. Hawak niya ang isang baso ng champagne, ang bawat hakbang niya ay puno ng grasya. Nang makatapat niya ang dalaga, hindi siya sumigaw. Sa halip, kinuha niya ang isang piraso ng tissue at dahan-dahang pinunasan ang mantsa ng wine sa gilid ng labi ni Selena. Ang haplos ni Hannah
ay tila isang pagbabasbas ng kamatayan, malamig at puno ng panunuyo. Masyado kang nagmamadali sa pagkain, Selena. Huwag kang mag-alala. Marami pang tira-tira na darating sa iyo mamaya. Bulong ni Hana na may kasamang ngiti na tila ba isang matalim na labaha. Napalunok si Selena. Ang kanyang kaba ay hindi maitago sa kabila ng makapal na makeup. Nagsimula ang programa. Umakyat si Ricardo sa stage, hawak ang mikropono habang ang liwanag ng spotlight ay nakatutok sa kanya. Nagsimula siyang magsalita tungkol sa dekada ng pag-ibig at katapatan. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay tila isang malaking insulto sa katotohanan. At para sa huling bahagi ng ating pagdiriwang, masayang anunsyo ni Ricardo habang nakatingin kay Hana. Hinandog ko ang isang espesyal na video tribute para sa aking asawa. Isang paglalakbay ng aming pagmamahalan mula sa unang araw hanggang sa sandaling ito. Dahan-dahang namatay ang mga ilaw sa ballroom. Isang malaking screen ang bumaba mula sa itaas at ang katahimikan ay bumalot sa buong silid. Si Ricardo ay nakatayo sa tabi ng screen, handang ipakita ang kanyang pag-ibig sa harap ng lahat ng kanilang mga business partners at kaibigan. Ngunit sa dilim, si Hana ay nananatiling nakaupo ng tuwid. Ang kanyang mga kamay ay magkayakap sa kanyang kandungan. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa pananabik sa pagsabog na magaganap. Ang unang imahe sa screen ay hindi ang kanilang kasal. Ang unang tunog na lumabas sa mga speaker ay hindi ang kanilang theme song. Sa halip, isang malinaw at nakakapangilabot na boses ang bumasag sa katahimikan ng ballroom, ang boses ni Ricardo sa loob ng ospital, na nagsasabing si Hana ay isang basahan lamang na malapit na niyang itapon. Ang bawat salita ni Ricardo na umaling-awngaw sa mga speaker ay tila mga latigo na humahampas sa katahimikan ng ballroom. Ang tunog ng kanyang boses na puno ng paghamak at puot para sa kanyang asawa ay naging isang laso na dahan-dahang kumalat sa pandinig ng bawat bisitang nandoon. Ang mga tao na kanina lamang ay nakangiti at humahanga ay tila naging mga ribultong bato. Ang kanilang mga mukha ay puno ng matinding gulat at pandidiri. Hindi tumigil ang video. Pagkatapos ng audio sa ospital, lumitaw sa screen ang mga larawan, mga kuha sa loob ng hotel room, ang mga matatamis na sandali ni na Ricardo at Selena na kinuha ng lihim na kaalyado ni Hana. At sa huli, ang pinakamatinding pasabog, ang mga dokumento ng kumpanyang Amethyst Solutions, ang mga pekeng pirma ni Hana at ang bawat sentimong ninakaw ni Ricardo mula sa pondo ng pamilya. Ang screen ay naging isang malaking salamin ng katotohanan na hindi na kayang itago ng anumang toksido o mamahaling pabango. Si Ricardo ay nakatayo sa tabi ng stage. Ang kanyang mukha na kanina ay mapula sa kagalakan ay naging maputla pa sa isang bangkay. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang bawat patak ng pawis na gumugulong sa kanyang sentido ay tila isang hatol ng kamatayan. Sinubukan niyang patayin ang projector, ngunit ang controls ay tila hindi na sumusunod sa kanya. Ang bawat pindot niya ay walang silbi. Tila ba ang teknolohiya mismo ay kumakampi sa katarungan? Ito ay isang kasinungalingan, ang hiyaw ni Ricardo. Ang kanyang boses ay piyok at puno ng desperasyon. Isang deepfake ito! Isang sabotahe! Hana, sabihin mo sa kanila na hindi ito totoo. Dahan-dahang tumayo si Hana mula sa kanyang upuan. Ang kanyang pulang gown ay tila naglalagablab sa gitna ng ballroom. Hindi siya sumigaw, hindi siya umiyak. Sa halip, naglakad siya patungo sa stage ng may dahan-dahan at eleganteng mga hakbang. Ang bawat tunog ng kanyang takong sa makinis na sahig ay tila isang martilyo na nagtatakda ng bawat segundo ng pagbagsak ni Ricardo. Nang makarating siya sa harap ng asawa, kinuha ni Hana ang mikropono mula sa kamay ni Ricardo. Ang lamig ng kanyang mga daliri nang dumampi ito sa balat ng asawa ay nagpatahimik sa lalaki. Dito nangyari ang kanyang golden moment. Hinarap niya ang mga bisita. Ang kanyang tindig ay puno ng dangal ng isang babaeng muling nabuo mula sa abo.
Ang nakita ninyo ay hindi lamang isang video tribute para sa aming anibersaryo. Ang simula ni Hana, ang kanyang boses ay malinaw at buo. Umaabot sa bawat sulok ng ballroom. Ito ay isang tribute para sa 10 taon ng aking pagiging bulag at ang unang araw ng aking muling pagkakita. Ricardo, inakala mo na ang aking katahimikan ay tanda ng aking kahinaan. Inakala mo na ang aking pagtitiis ay dahil wala akong magagawa. Pero, nagkamali ka. Ang katahimikan ko ay ang oras na ginamit ko para hukayin ang sarili mong libingan. Kaba mo naman katapaso. Tumingin si Hana kay Selena, na noon ay pilit na nagtatago sa likod ng mga bisita. Ang mukha ay basang-basa ng luha ng kahihiyan. Pagkatapos ay lumingon siya kay Doña Estela, na ngayoy nakahawak sa kanyang dibdib, tila ba malapit ng atakihin sa puso dahil sa kahihiyang idinulot ng kanyang paboritong anak. "Mama, ito ang apo na ipinagmamalaki ninyo," sabi ni Hana habang nakaturo sa screen. Isang magnanakaw, isang mandaraya, at isang lalaking walang isang salita. Ngayong gabi, hindi lang ang pagsasama namin ang nagtatapos. Ngayong gabi, ibinabalik ko sa inyo ang lahat ng basurang ibinigay ninyo sa akin. Eksaktong sa sandaling iyon, bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Pumasok ang 4 na lalaking nakauniporme ng pulis, kasama ang isang kinatawan mula sa NBI. Ang tunog ng kanilang mabibigat na sapatos sa carpeted na sahig ay tila isang hudyat ng wakas. Lumapit sila kay Ricardo, na noon ay tila isang basang sisiw na hindi na makagalaw sa kanyang kinatatayuan. "Mr. Ricardo Galvez, you are under arrest for falsification of public documents, estafa, and concubinage." Ang formal na pahayag ng opisyal. Ang tunog ng bakal na posas na dahan-dahang ikinakabit sa mga pulso ni Ricardo ay tila ang pinakamatamis na musika sa pandinig ni Hana. Pinanood niya kung paano pilit na kinaladkad ng mga pulis ang kanyang asawa palabas ng ballroom sa harap ng lahat ng mga taong dati ay humahanga rito. Ang bawat hiyaw ni Ricardo, ang bawat pagmamakaawa nito, ay tila mga tuyong dahon na nililipad ng hangin. Naiwan si Hana sa gitna ng stage, ang liwanag ng spotlight ay nakatutok sa kanya. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang singsing sa kasal, ang gintong tanikala na nagtali sa kanya sa loob ng isang dekada. Pinagmasdan niya ito sa huling pagkakataon bago niya ito binitawan. Ang tunog ng maliit na singsing na tumama sa sahig ay hindi narinig ng karamihan, ngunit para kay Hana, iyon ang pinakamalakas na tunog ng kanyang kalayaan. Ngunit sa gitna ng katahimikan pagkatapos ng kaguluhan, isang pamilyar na anino ang nakita ni Hana sa dulo ng ballroom. Isang lalaking nakatayo sa dilim, nakasuot ng simpleng barong, at dahan-dahang tumango sa kanya bago ito tuluyang nawala sa labas. Sino ang lalaking iyon? At bakit tila pamilyar ang kanyang mga mata na tila ba matagal na nitong binabantayan ang bawat hakbang ni Hana? Ang amoy ng luma at maruming selda ay tila isang nakasusulasok na pabango na dahan-dahang pumapatay sa bawat hibla ng kayabangan ni Ricardo. Ang marangyang tuksido na suot niya kagabi ay ngayoy gusot at puno ng dumi. Tila isang huling bakas ng kahariang gumuho sa isang iglap. Nakaupo siya sa gilid ng isang makitid na semento. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan, habang ang mga bulungan at tawanan ng ibang mga preso ay tila mga dagang kumakagat sa kanyang natitirang katinuan. Sa kabilang banda, si Hana ay nakaupo sa harap ng isang makapal na salamin sa loob ng visitation area ng kulungan. Ang kanyang mukha ay kalmado, ang kanyang tindig ay puno ng dignidad na kailanman ay hindi matitinag. Hindi siya nagsuot ng anumang kulay na sumisigaw ng tagumpay. Sa halip, suot niya ang isang simpleng puting blusa, isang simbolo ng kapayapaang sa wakas ay natagpuan na niya. Dahan-dahang pumasok si Ricardo sa silid. Ang tunog ng kadena sa kanyang mga paa ay tila isang malungkot na himig na sumasabay sa bawat hakbang niya. Nang makita niya si Hana, ang kanyang mga mata ay nag-alab sa isang kakaibang halo ng galit at pagsusumamo.
Umupo siya sa kabilang panig ng salamin. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang teleponong magkokonekta sa kanila. Hana, please, tulungan mo ako. Ang basag na boses ni Ricardo na unang bumasag sa katahimikan. Hindi ko kayang manatili rito. Iurong mo ang kaso. Parang awa mo na. Gagawin ko ang lahat. Ibabalik ko ang lahat ng kinuha ko sa'yo. Basta ilabas mo lang ako rito. Hindi kumibo si Hana. Pinagmasdan niya ang lalaking nasa harap niya. Ang lalaking dati niyang tinitingala. Ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang mga pangarap. Ngunit ang nakikita niya ngayon ay hindi na ang hari ng kanyang mundo, kundi isang pulubing nagmamakaawa para sa kapirasong kalayaan. Nasaan si Selena, Ricardo? Hindi ka ba niya tutulungan? Tanong ni Hana. Ang kanyang boses ay walang bakas ng panunumbat, kundi isang purong kuryosidad. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Ricardo, isang tunog na puno ng pait at pagsisisi. Iniwan niya ako, Hana. Nang malaman niyang wala na akong pera, bigla na lang siyang naglaho na parang bula. Ni hindi na niya sinasagot ang mga tawag ko. Ginamit niya lang ako. Dito nangyari ang golden moment. Isang sandali ng ganap na pagpapakawala sa nakaraan. Inilapit ni Hana ang kanyang palad sa malamig na salamin. Tila ba nais niyang abutin ang lalaking nasa kabilang panig. Hindi para sa awa, kundi para sa isang huling pamamaalam. Hindi kanya ginamit, Ricardo. Pareho lang kayong mapanlinlang na daga na sumakay sa isang barkong pinalubog ng sarili ninyong kasakiman. Nang magsimula, nang lumubog ang barko, natural lang na ang unang daga ay tatalon upang iligtas ang sarili niya. Ang mahinahong paliwanag ni Hana, ang kanyang mga salita ay tila isang salamin na nagpapakita ng tunay na pagkatao ni Ricardo. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Ricardo. Ang bawat patak ay tila isang huling hininga ng kanyang nawalang dangal. Hana, patawarin mo ako. Nabulag ako sa pera, sa pangarap na maging mas mataas kaysa sa lahat. Patawarin mo ako. Ngunit sa halip na awa, ang naramdaman ni Hana ay isang kakaibang uri ng kapayapaan. Ang pagmamakaawa ni Ricardo ay hindi na para sa kanya, kundi para sa kanyang sariling konsensya. Dahan-dahang tumayo si Hana. Bago siya tuluyang tumalikod, inilapag niya sa lamesa sa kanyang panig ang kanilang lumang singsing sa kasal, ang huling piraso ng kanilang nakaraan. Hindi ka biktima ng tadhana, Ricardo. Biktima ka ng sarili mong kasakiman. Ang pagpapatawad ay hindi ko kayang ibigay sa iyo ngayon dahil ang una kong kailangang patawarin ay ang sarili ko. Sa pagpayag kong maging bulag sa loob ng napakaraming taon, harapin mo ang iyong mga kasalanan at baka sa dulo ng iyong paglalakbay, makita mo ang kapatawarang hinahanap mo, hindi mula sa akin, kundi mula sa iyong sarili. Iniwan ni Hana ang singsing sa lamesa. Habang naglalakad siya palayo, hindi na niya muling lumingon. Ang tunog ng paghikbi ni Ricardo sa kabilang panig ng salamin ay unti-unting humina. Tila isang malayong alingawngaw ng isang nakaraang, hindi na niya muling babalikan. Sa paglabas niya ng kulungan, ang sikat ng araw ay sumalubong sa kanya. Isang mainit na yakap na tila ba isang pagbati sa kanyang bagong simula. Ngunit habang papasakay siya sa kanyang sasakyan, isang maliit na sobre ang nakasuksok sa kanyang windshield. Nang buksan niya ito, isang maikling sulat ang kanyang nabasa. Binabati kita sa iyong tagumpay. Ang iyong tapang ay isang inspirasyon. Tapos na ang misyon ko para sa iyo. Walang pangalan, walang anumang palatandaan kung kanino galing ang sulat. Sino ang taong ito na naging anino sa likod ng kanyang tagumpay? Ang misteryo ay nananatili, ngunit sa sandaling ito, ang mahalaga kay Hana ay ang daan na nasa kanyang harapan. Isang daan patungo sa isang bagong bukas, kasama ang kanyang anak na malayo na sa lilim ng anumang pagtataksil. Ang amoy ng sariwang pintura at ang halimuyak ng mga bulaklak sa hardin ay tila isang panibagong simula para sa bawat hininga ni Hana. Nakatayo siya sa gitna ng sala ng kanilang bagong bahay,
Isang maliit, ngunit maaliwalas na tahanan na malayo sa dilim ng nakaraang mansyon. Ang bawat sinag ng araw na pumapasok sa malaking bintana ay tila isang basbas ng pag-asa. Unti-unting pinapawi ang bawat bakas ng pait sa kanyang puso. Sa isang sulok, si Lian ay masayang nagpipinta. Ang kanyang mga daliri ay puno ng iba't ibang kulay. Ang dating sakiting bata na mayroong laging bakas ng lungkot sa muka ay napalitan na ng isang masiglang anghel na ang bawat tawa ay tila isang matamis na himig sa pandinig ni Hana. Ang ningning sa mga mata ng kanyang anak, iyon ang tunay na tagumpay para kay Hana, isang tagumpay na hindi kayang tumbasan ng anumang halaga ng pera. "Mommy, tignan mo. I painted a picture of us." Masayang sabi ni Lian habang ipinapakita ang kanyang obra. Sa papel ay may dalawang figura, isang malaking babae at isang maliit na bata, na magkahawak kamay sa ilalim ng isang malaking bahaghari. Lumuhod si Hana at niyakap ang kanyang anak ng mahigpit. "It's beautiful, anak. This is our new beginning." Bulong niya habang hinahalikan ang noo ng bata. Dito nangyari ang kanyang golden moment. Isang sandali ng tahimik na kagalakan. Habang yakap niya si Lian, napatingin si Hana sa isang maliit na ibon na dumapo sa bintana. Ang ibon ay dahan-dahang itinuwid ang kanyang mga pakpak bago ito tuluyang lumipad patungo sa malawak na kalangitan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Hana ang isang kakaibang koneksyon. Katulad ng ibon, nasaktan man ang kanyang mga pakpak, natutunan na niyang muling lumipad. Biglang may kumatok sa kanilang pinto. Ang tunog ng tatlong mahinang katok ay bumasag sa kanilang mapayapang sandali. Nag-alinlangan si Hana. Simula nang lumipat sila, iilang tao lamang ang nakakaalam ng kanilang bagong tirahan. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa pinto. Ang kanyang puso ay bahagyang kumakaba. Pagbukas niya ng pinto, isang matandang babae ang bumungad sa kanya. Ang mukha nito ay puno ng mga linya ng panahon, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng isang kakaibang kalungkutan at pagsisisi. Siya si Doña Estela. Ang dating reyna ng alta sosyedad ay ngayon nakasuot ng isang simpleng bestido. Ang kanyang mga alahas ay napalitan na ng mga kulubot sa kamay, at ang kanyang kayabangan ay napalitan na ng isang mapagkumbabang tindig. "Hana, anak," ang basag na boses ng matanda. "Pasensya na sa lahat. Alam kong walang kapatawaran ang mga ginawa namin sa'yo. Pero wala na akong ibang mapupuntahan." Nalaman ni Hana na pagkatapos maaresto si Ricardo, lahat ng ari-arian nila ay binawi ng bangko. Ang mga dating kaibigan ni Doña Estela ay tila naglaho na parang bula. Iniwan siyang mag-isa sa gitna ng kahihiyan. Hindi kumibo si Hana. Tinitigan niya ang babaeng minsan ay naging halimaw sa kanyang buhay. Walang galit sa kanyang puso, ngunit wala ring awa. Ang nakikita niya ay isang aral, isang paalala na ang lahat ng itinatanim ay siya ring aanihin. "Hindi po ito ang tamang lugar para sa inyo, Mama," mahinahong sagot ni Hana. "Ang bahay na ito ay para sa mga taong naghahanap ng kapayapaan, hindi para sa mga taong tumatakbo mula sa kanilang mga kasalanan." Isinara ni Hana ang pinto, hindi nang may puwersa, kundi nang may katiyakan. Habang pinapanood niya ang anino ni Doña Estela na dahan-dahang naglalakad palayo sa ilalim ng ulan, naramdaman ni Hana ang isang kumpletong pagwawakas. Ang bawat koneksyon sa kanyang madilim na nakaraan ay tuluyan ng naputol. Ngunit bago pa man niya tuluyang maisara ang kurtina, isang sulat ang muling lumitaw sa kanyang paanan. Tila isinuksok sa ilalim ng pinto nang hindi niya namamalayan. Kinuha niya ito, ang kanyang puso ay muling napuno ng kuryosidad. Nang buksan niya ito, isang maikling mensahe ang nakasulat sa isang pamilyar na sulat kamay. "Ang hustisya para sa iyong ama ay nakamit na, ngunit ang hustisya para sa iyo ay hindi pa tapos. Magkita tayo sa lumang coffee shop sa kanto ng Mabini, bukas ng hapon. Oras na para makilala mo ang iyong tagapagbantay." Napatigil si Hana.
Ang bawat titik sa sulat ay tila isang susi na magbubukas sa huling misteryo ng kanyang paglalakbay. Sino ang taong ito na naging anino sa likod ng kanyang bawat hakbang? At ano pa ang hustisyang kailangan niyang makamit? Bukas, lahat ng katanungan ay masasagot na. Ang amoy ng bagong giling na kape at ang mahinang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa porselana ay lumikha ng isang pamilyar na himig sa loob ng lumang coffee shop. Nakaupo si Hana sa isang sulok, malapit sa bintana kung saan tanaw niya ang bawat taong pumapasok. Ang bawat pagbukas ng pinto ay nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso. Isang halo ng kaba at pananabik sa pag-asang matutuklasan na niya ang huling piraso ng puzzle sa kanyang buhay. Ilang minuto na siyang naghihintay at sa bawat segundong lumilipas, ang kanyang isipan ay lumilikha ng iba't ibang imahe ng kanyang lihim na kaalyado. Isang galit na business partner ni Ricardo, isang dating empleyado na sinisanti nito, o baka isang malayong kamag-anak na nagmamasid lamang sa malayo. Biglang bumukas ang pinto at isang lalaking nakasimpleng barong ang pumasok. Ang kanyang tindig ay formal, ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay, at ang kanyang mga mata ay tila naglalaman ng 1,000 kwento ng katapatan at pagsisisi. Ito ang lalaking nakita ni Hana sa dilim noong gabi ng anibersaryo. Dahan-dahan itong naglakad patungo sa kanyang lamesa at magalang na yumuko. "Ma'am Hana," ang bati ng lalaki, ang boses nito ay puno ng respeto. "Ako po si Mang Edgar. Ako po ang dating personal driver ng inyong ama." Napatigil si Hana. Ang pangalan ay pamilyar, ngunit ang muka ay tila nabago na ng panahon. Naalala niya ang isang payat na binatang madalas magkwento sa kanya tungkol sa mga bituin tuwing ihinahatid siya nito pauwi mula sa eskwela. "Mang Edgar, kayo po ba yan?" Ang gulat na tanong ni Hana. "Pero bakit? Paano ninyo nalaman ang lahat?" Umupo si Mang Edgar sa harap ni Hana. Ang kanyang mga kamay ay magalang na nakapatong sa ibabaw ng lamesa. Dito nangyari ang golden moment. Isang sandali ng pagbabalik tanaw at pagbabayad ng utang na loob. "Bago pumanaw ang inyong ama, may habilin siya sa akin, Ma'am Hana." Sabi niya, "Edgar, ingatan mo ang anak ko. Huwag mo siyang pababayaan." Ngunit pagkatapos niyang mawala, isa ako sa mga unang tinanggal ni Sir Ricardo sa kumpanya. Inakala niyang isa lamang akong hamak na driver. Ngunit ang hindi niya alam, ang pagiging tapat ko ay nasa inyong ama, hindi sa kung sino man ang nakaupo sa poder. Ikinuwento ni Mang Edgar kung paano niya ginamit ang kanyang mga koneksyon sa loob at labas ng kumpanya upang magmasid kay Ricardo. Siya ang kumuha ng mga larawan sa hotel. Siya ang nagpadala ng mga bank statements kay Attorney Ramos. Siya ang nagbigay ng anonymous tips sa mga auditor. Ginawa niya ang lahat ng yon sa dilim, isang anino na tapat sa habilin ng kanyang yumaong amo. "Utang ko po sa tatay ninyo ang lahat." Pagpapatuloy ni Mang Edgar, ang kanyang mga mata ay bahagyang nangingilid sa luha. "Siya ang nagpaaral sa anak ko. Siya ang tumulong sa amin noong nagkasakit ang asawa ko. Ang pagtulong sa inyo ay hindi lamang isang misyon, ma'am. Ito ay isang pagbabayad ng isang utang na loob na hindi kayang tumbasan ng anumang salapi." Naramdaman ni Hana ang init na dumadaloy sa kanyang puso. Hindi siya nag-iisa. Sa gitna ng kanyang pinakamadilim na sandali, may isang tapat na kaluluwa na nagbabantay sa kanya. Isang anghel na ipinadala ng kanyang ama mula sa langit. "Maraming salamat po, Mang Edgar. Hindi ko alam kung paano ko kayo pasasalamatan." Ang nanginginig na, sabi ni Hana. Ngumiti si Mang Edgar. "Ang makita kayong muling nakangiti at malaya, iyon na po ang pinakamalaking pasasalamat para sa akin. Ngayon, tapos na ang aking misyon." Ngunit bago pa man tumayo si Mang Edgar, isang huling tanong ang binitiwan ni Hana. "Saan po kayo pupunta ngayon?" "Babalik na po ako sa probinsya, ma'am. Doon, meron akong isang maliit na bukid na iniwan sa akin ng aking mga magulang. Doon, sa piling ng lupa, doon ko po hahanapin
ang aking sariling kapayapaan. Habang pinapanood ni Hana si Mang Edgar na dahan-dahang naglalakad palabas ng coffee shop, isang kumpletong pakiramdam ng pagwawakas ang bumalot sa kanya. Ang lahat ng misteryo ay nasagot na. Ang lahat ng sugat ay nagsisimula ng maghilom. Tumingin si Hana sa kanyang sariling refleksyon sa bintana. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay hindi na ang Hana na puno ng takot at pag-aalinlangan. Ang nakikita niya ngayon ay isang babaeng pinanday ng sakit, pinalakas ng katotohanan, at binuo muli ng pagmamahal. Hindi pagmamahal mula sa isang lalaki, kundi pagmamahal para sa kanyang anak, pagmamahal mula sa isang tapat na kaibigan, at higit sa lahat, pagmamahal para sa kanyang sarili. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang paglalakbay sa dilim, nakita na niya muli ang babaeng matagal na niyang kinalimutan. At sa pagkakataong ito, hindi na niya hahayaang mawala pa itong muli. Ang bawat tunog ng palakpakan ay tila mga alon na dahan-dahang humahaplos sa dalampasigan ng bagong buhay ni Hana. Nakatayo siya sa entablado, sa harap ng isang silid na puno ng mga kababaihan na may iba't ibang kwento ng sakit at pagbangon. Ang liwanag ng spotlight ay hindi na nakakabulag. Sa halip, ito ay isang mainit na yakap na nagpapatunay na ang kanyang kadiliman ay tuluyan ng natapos. Ito ang araw ng opisyal na paglulunsad ng Hana's Haven, isang foundation na itinayo niya para tulungan ang mga babaeng biktima ng pang-aabuso at pandaraya. Gamit ang perang nabawi niya mula kay Ricardo, pinili niyang gawing isang kanlungan ng pag-asa, ang dating simbolo ng kanyang pagdurusa. Ang bawat sulok ng gusali ay puno ng liwanag. Ang bawat kwarto ay may mga libro at sining. At ang hangin ay puno ng amoy ng bagong simula. Ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang kwento ng pagbagsak. Ang simula ni Hana, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng kapangyarihan na dumadaloy mula sa kanyang mga karanasan. Ngunit ang mahalaga ay hindi kung gaano kalakas tayong bumagsak, kundi kung gaano katatag tayong muling bumabangon. Ang Hana's Haven ay hindi lamang isang gusali. Ito ay isang tahanan, isang lugar kung saan ang bawat luha ay may karamay at ang bawat pangarap ay may bagong pakpak. Sa unang hanay ng mga upuan, nakaupo si Lian. Masayang iwinawagayway ang isang maliit na bandila na may nakasulat na, "Go, Mommy!" Sa tabi niya ay si Attorney Ramos na ngayon hindi na lamang isang abogado, kundi isang tapat na kaibigan at tagapayo. Ang kanilang mga ngiti ay ang tanging gantimpalang kailangan ni Hana. Pagkatapos ng kanyang talumpati, bumaba si Hana sa entablado at sinalubong ng mga yakap at pasasalamat mula sa mga babaeng tinutulungan ng kanyang foundation. Bawat kwento, bawat ngiti, bawat luha ng pasasalamat ay nagpapatunay na tama ang landas na kanyang tinahak. Dito nangyari ang kanyang golden moment, isang sandali ng tahimik na pagmuni-muni. Lumabas siya sa balkonahe, dala ang isang tasa ng tsa. Mula roon, tanaw niya ang unti-unting paglubog ng araw na nagpipinta sa kalangitan ng kulay kahel at lila. Naramdaman niya ang malamig na hangin na humahaplos sa kanyang mukha, tila isang paalala na ang bawat pagtatapos ay may kasunod na bagong umaga. Hindi na niya kailangan ng isang lalaki para buuin siya. Dahil sa proseso ng kanyang paggaling, natagpuan na niya ang kanyang sarili at siya ay buo. Isang magandang paglubog ng araw, hindi ba? Isang pamilyar na boses ang bumasag sa kanyang pag-iisa. Lumingon si Hana at nakita ang isang lalaking papalapit sa kanya. Siya si Attorney Miguel, isang batang abogado na tumutulong sa mga pro bono cases ng kanyang foundation. Ang kanyang nakanangiti ay simple at ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga, hindi sa kanyang kagandahan, kundi sa kanyang katatagan. "Oo, napakaganda," sagot ni Hana, isang tunay at payapang namngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Alam mo, Hana," pagpapatuloy ni Miguel, habang sumasandal sa railings ng balkonahe, "ang mga kwento ng mga babae rito
ay pare-parehong masakit. Pero ang kwento mo ay nagbibigay sa kanila ng pag-asa. Nagpapatunay na kahit gaano kadilim ang gabi, palaging may darating na umaga. Hindi ito isang pagtatangka sa romansa. Hindi ito isang banat na puno ng pagnanasa. Ito ay isang pagkilala. Isang paggalang mula sa isang taong nakakakita sa kanya, hindi bilang isang biktima o isang bayani, kundi bilang isang tao na dumaan sa apoy at lumabas na mas matatag. Salamat, Miguel. Pero hindi ako bayani. Isa lang akong ina na gustong lumikha ng isang mas magandang mundo para sa kanyang anak. Mahinahong sagot ni Hana. Nagkatinginan sila at sa katahimikan sa pagitan nila, isang bagong uri ng koneksyon ang nabuo. Isang koneksyon na hindi nakabatay sa pangangailangan, kundi sa paggalang at pagkakaunawaan. Ang kinabukasan ay isang blangkong pahina. Kung ito man ay hahantong sa isang bagong pag-ibig o mananatili bilang isang magandang pagkakaibigan, hindi na yon mahalaga. Ang mahalaga ay ang ngayon, ang kapayapaan sa kanyang puso. Tumingin si Hana sa kalangitan, kung saan ang huling sinag ng araw ay tuluyan ng nagpaalam. Ngunit hindi siya natakot sa paparating na dilim. Dahil sa pagkakataong ito, alam na niya kung paano maging sarili niyang liwanag. 1 taon ang lumipas. Ang dalampasigan ay nababalot ng gininto ang sinag ng hapon. Ang bawat marahang haplos ng alon sa buhangin ay tila isang oyayi na nagdudulot ng kapayapaan sa kaluluwa. Nakaupo si Hana sa isang banig, habang pinapanood si Lian na masayang nagtatayo ng isang kastilyong buhangin. Ang tawa ng kanyang anak na malayang humahalo sa ihip ng hangin, ang pinakamatamis na musikang kanyang narinig sa buong buhay niya. Sa kanyang kamay ay isang piraso ng papel, bahagyang lukot dahil sa ilang beses na pagbasa. Ito ay isang sulat mula sa kulungan, isang sulat na dumating noong nakaraang linggo. Ang sulat kamay ay mula kay Ricardo. Hindi ito sulat ng pagmamakaawa o panunumbat. Ito ay isang sulat ng pagsisisi. Hana, ang nakasulat, araw-araw kong tinitignan ang drawing ni Lian na ipinadala mo. Dito ko nakikita ang pamilyang sinira ko. Walang araw na hindi ko pinagsisihan ang lahat. Hindi ko hinihiling ang iyong kapatawaran dahil alam kong hindi ako karapat-dapat. Ang tanging hiling ko lang ay sana maging masaya kayo. Ipinapangako ko, paglabas ko rito, magiging isang ama ako na karapat-dapat sa pagmamahal ng ating anak, kahit sa malayo na lang. Ikaw ang pinakamatatag na babaeng nakilala ko. Salamat sa pagpapalaya sa akin mula sa sarili kong kadiliman. Dahan-dahang tinupi ni Hana ang sulat. Hindi na niya naramdaman ang galit o pait. Ang tanging nararamdaman niya ay isang banayad na kapayapaan.